Magandang gabi po muli sa inyong lahat, aking mga minamahal na kapatid at kaibigan sa ating pong Panginoong Hesukristo. Muli ngayong pong gabi, tayo po ay pinagpala muli ng ating pong Diyos, at ating pong angkinin. Ito pong pagpapalang ito ay tanging para sa atin lamang sapagkat ito po ay ipinagkaloob ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang pagbabahagi muli sa atin ng kanyang panahon ngayon pong gabing ito upang tayo po ay patuloy na kanya pong mapangaralan sa pamamagitan po ng kanyang mga salita. Na ating patuloy po na pinag-aaralan. Alam niyo po, sa tuwing tayo ay mag-aaral ng salita ng Diyos ay dapat po nating unawain na tayo po ay pinapangaralan ng Diyos. At sa tuwing tayo po ay nag-aaral ng salita ng ating Panginoon ay dapat po natin na ipalagay sa ating mga sarili o hindi lang ipalagay kung hindi kilalanin at tignan natin o aangkinin natin na ang Diyos po ay nangungusap. Siya po ay nangungusap sa bawat isa sa atin. At yan po ang ating paksa ngayong pong gabi. Ngayong pong gabi. Ang Diyos ang pangungusap po ng Diyos. Ang Diyos po ay nangusap at ang kanya pong mensahe sa bawat tao ay hindi po maaaring magbago yan o mapalitan yan. Ibig pong sabihin kung ano po yung naipahayag na ng Diyos ay yan na po yun. At wala pong magiging pagbabago dyan sapagkat ang ating pong Diyos ay siya po ay matuwid, siya po ay banal at hindi po siya nagbabago. Ibig pong sabihin lahat ng kanyang mga bibitawang mga pangungusap o pananalita o anuman ang mensahe na kanyang ibibigay sa atin, yan po ay talagang yun na yun ang ibig sabihin noon at ang layunin nun ay yun sapagkat winika nga po ng banal na kasulatan sa aklat po ng mga awit na ang salita ng Diyos ay talagang doon po sa kalangitan. Ito po ay kumbaga sa English ito ay fix na. Sigurado na. Sigurado na yon at yun na mismo. At wala na, yun na yung katotohanan, yun na yung totoo. Walang mali doon at walang anumang maaring maging bahid ng pag-aalinlangan. Kaya ang Diyos po bago siya nagpahayag, bago siya nangusap ay yan po doon sa kanyang kaharian ay talagang naitalaga na po yun. Bago pa niya pa maipahayag yan sa mga tao at sa kanyang mga anak. Katulad natin na mga nasa tamang pananampalataya na. At yan po ang ating pag-aaralan mula ngayong gabi. Ang paksa po natin, ang Diyos ay nangusap at ang kanyang mensahe ay hindi na maaring mabago o mapalitan pa yan. At ganyan po ang dapat nating pagkakilala sa salita ng ating Panginoon. Sa tuwing tayo po ay magbabasa ng Biblia, kailangan pong makita natin at marinig natin ang pangungusap ng ating pong Panginoong Diyos sa atin. Sapagkat ito pong Biblia, ito po ang kanyang salita at ito po sa pamamagitan nito, siya po ay nakakapagpahayag at naipapaliwanag sa atin kung ano ang kanyang bawat layunin sa buhay ng bawat isa sa atin. Dito po nangungusap ang Diyos sa atin, sa atin pong pag-aaral ng kanyang salita. Mula pa sa umpisa, ang Diyos po ay nangusap na. Ang nagiging problema lang ay ang tao kasi ay hindi po nakikinig sa pangungusap ng Diyos sa Kanya.
Kaya ito po ang ating pag-aaralan upang tayo po ay matutong makinig sa ating pong Panginoong Diyos. Basahin po natin ang ating pong talata ngayon pong gabing ito na ating pagkukunan ng ating paksa mula po sa aklat ng Lukas kabanatang 24 at sa talatang 27. Buksan niyo po ang inyong mga Biblia. Aklat po ng Lukas kabanatang 24 at sa talatang 27. Babasahin ko po sa inyo sa wikang Tagalog at inyo pong sundan kung inyo pong mga Biblia ay sa wikang English o Tagalog man. Ito po ang sinasabi ng ating talata. At magmula kay Moises at sa mga propeta ay ipinaaninaw niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa kanya sa lahat ng mga kasulatan. At yan po ang ating bibigyan ng pansin ngayong gabi sa ating pong pag-aaral. Tayo po ay sumandaling manalangin. Dakila naming Diyos, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat muli sa iyo sa gabing ito sapagkat ang panahon ay muli mo pong ipinagkaloob sa amin. Ito po ay nagpapakita ng tunay na inyo pong kabutihan at katapatan sa amin na inyo pong mga anak at inyo pong mga niligtas maging sa lahat po ng inyong mga nilikha na mayroon pong kaluluwa. Upang sa ganoon kayo po ay patuloy na makapangusap sa bawat isa sa amin sapagkat napakahalaga po na aming mapakinggan ang mga pangungusap mo at sa tuwing kayo ay mangungusap ay napakahalagang aming maunawaan na dapat kami ay nagbibigay po ng panahon upang kayo ay aming pong pakinggan. At ito nga pong gabing ito ay muling inyong itinakda upang muli ay makapangusap kayo sa amin sa pamagitan ng pagpapahayag ninyo ng inyong salita na amin pong patuloy na pag-aaralan. At dito ay kayo ay amin pong higit pang mauunawaan at makikilala bilang isang tunay ng Diyos kung amin namang ipagkakaloob din po sa inyo ang aming taus-pusong pakikinig sa inyo pong mga pangungusap o pangangaral sa amin po. Gamitin niyo po ang gabing ito upang kami ay inyo pong mapangaralan at aming marinig muli ang inyo pong pangungusap sa amin, Panginoon, at bigyan kami ng kaunawaan sa pamagitan po ng banal na Espiritu na mayroon pong katalinuhan upang sa ganoon ay ang salita ninyo ay maging pagpapala po sa amin at ito'y maging pundasyon patuloy ng aming pong masugid at taos-pusong pagpapasakop at pagsunod po sa inyo. Pagpalain niyo po ang aming pag-aaral na ito. Pagpalain niyo po ang internet na wala pong maging anumang problema upang sa ganoon lahat po ng mga nakatuon sa kanilang mga monitor ay maging maayos ang kanila pong pakikinig at panonood sa aming pong pag-aaral ng inyong salita. Patuloy niyo pong sawayin ang dyablo at ang mga alipin niya. Ito pong aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Katulad po ng sinabi ko kanina, ang paksa po ng ating pag-aaral ay ang pangungusap o pagsasalita ng Diyos. Alam niyo po ang Diyos ay hindi niya dapat kailangang mangusap. Ngunit ito po ay kanyang ginawa. At sa lahat po ng kanyang mga sinabi ay iisa lamang po ang mensahe niyan. Napakarami pong makikita natin, mababasa natin ng mga pangungusap ng Diyos sa kanyang salita. Dito po sa Biblia, mula po sa aklat ng Henesis hanggang sa
huling aklat po ng Biblia, yung pong tinatawag natin sa English na revelasyon o kaya ay pahayag, sa Tagalog o ang Apokalipsis. Ang ang mensahe po ng Diyos ay isa. At yan po ay walang iba kung hindi patungkol sa kanyang plano. Sa kanyang plano patungkol sa kaligtasan ng bawat kaluluwa. Kaligtasan po mula sa kasalanan, at ito po ay masusumpungan lamang sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang kanyang buktong na anak, wala pong iba kung hindi ang ating pong Panginoong Hesukristo. Nasubukan nyo na po ba, mga kaibigan at mga kapatid, na mayroong isang tao na nagsabi sa iyo ng isang bagay o isang mensahe o isang pangako na kanyang gagawin, ngunit pagkaraan ng mga ilang araw o ilang linggo o ilang buwan, siya ay babalik sa iyo at hindi padala kung ano yung kanyang ipinangako, kung hindi upang baguhin yung kanyang sinabi sa iyo. Po kaya yung kasaysayan, anong bagay na sinabi sa inyo. Marahil nasubukan nyo na yan, na mayroong lumapit sa inyo o pumunta sa inyo at nagpahayag ng isang bagay o isang kasaysayan o ano man yon. At pagkatapos bumalik po sa inyo at pagbalik ay bago na. Sinasabi sa iyo na kalimutan mo na yung nasabi ko sa iyo nung una akong pumunta sa iyo, at ito na ngayon yung nais kong mangyari, ito na yung nais kong sabihin, o ito na yung nais kong gawin, o ano man ang gusto niyang ipahayag sa inyo, mga kapatid at mga kaibigan sa Panginoon. Kung iisipin po natin, yan pong katanungan yan ay ang ating mga kaisipan sa ibang mga tao ay maaring maisip natin, yung ganyang klase ng mga tao, yan yung mga politiko. Yan yung mga politiko. At ganyan kasi, di ba, nagiging kaugalian. May bibigay ng pangako, pero pagka dumating yung takdang araw na kung saan dapat may tupad yung pangako, babalik naman. Pero iba naman yung mga pananalita na sasabihin sa iyo. Maaaring magpapaliwanag o maaaring gagawa ng bagong pangako o sabihin sa iyo na hindi na may sasakatuparan kung ano man yan, o babaguhin lahat ng babaguhin ang kanyang pananalita. Maaaring ganon. Now, sa kabaliktaran po, ang ating Diyos, nung siya po ay nangusap at siya po ay nagsalita, mayroon lamang po siyang isang mensahe. Mensahe na kung saan ito po ay applicable at ibig sabihin kapaki-pakinabang sa lahat po ng mga tao, sa lahat ng panahon at sa lahat ng oras. Alam niyo po, mga kaibigan, kapatid, napakahalaga na ating pong mapagtanto na ang nag-iisang tinatawag pong characteristic o yung pong nature na tinatawag ng ating pong Diyos
ay wala pong iba kung hindi ang kabanalan at katotohanan. No? Yan po ang pagka-Diyos ng ating Diyos. Siya po ay banal at siya ay totoo. Ibig sabihin po, ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Kaya nga po, ang bawat pangungusap ng Diyos, o ang bawat salita na lumabas sa bibig ng ating Diyos, na kanyang ipinahayag sa sanlibutan, ay hindi na po maaaring mabago yan. At hindi po niya babaguhin yan. Sapagkat yan po ang kanyang karakter. Ano po? Siya ay banal at siya ang katotohanan. Siya ay totoo. Siya ang katotohanan at hindi siya nagsasabi ng kasinungalingan. Pawang katotohanan po lang ang lahat ng sinasabi ng Diyos. Bilang isa pong independenteng manglilikha at bilang isang independenteng Diyos ng lahat, wala pong sino man ang maaring hindi makaranas na tinatawag nating kapakinabangan ang kanya pong mga mensahe. Ano po, lahat tayo ay makakaranas o makakaangkin ng kapakinabangan sa lahat ng pangungusap o mensahe na kumbaga siya sasabihin sa atin o ibibigay sa atin ng ating pong Panginoon. Ano po? Kung siya man ay mangungusap sa atin sa pamamagitan ng kanyang nilikhang sanlibutan, o kaya siya naman ay mangusap sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita na naisulat, ayan po ang Biblia, o siya naman ay mangusap sa atin sa pamamagitan ng salita na naisilang. At yan po walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Ang mensahe po ng Diyos ay malinaw. Kahit sa anong paparaan po niya tayo kausapin. Sa pamagitan ng kanyang mga nilikha o yung nature, sinasabi natin, sa pamagitan ng Biblia o sa pamagitan ng kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo, o sa mga pangyayari sa ating pong kapaligiran o sa ating personal na buhay, tatandaan po natin, maliwanag ang mensahe ng Diyos. Maliwanag ang mensahe ng Diyos. Ang Diyos po, kanyang nilikha ang tao para sa pakikipag-ugnayan sa Kanya. Tayo po ay nilikha niya para magkaroon ng relasyon sa Kanya. Para sa Kanya. Na kailangan po nating malaman o maunawaan, kailangan nating mahalin ang ating pong Panginoong Diyos, at kailangan natin siyang paglingkuran at kailangan natin siyang luwalhatiin. Yan po ang tumutukoy sa relasyon natin sa Kanya. Una, kailangan natin siyang makilala bilang ating pong Panginoon. Napakahalaga po na makilala natin ang Diyos bilang siya. Sapagkat hindi po natin siya matututunang mahalin liban na siya ay ating pong makilala
bilang siya. Ibig sabihin po, makilala natin siya ng lubusan bilang isang Diyos na makapangyarihan, bilang isang Diyos na siya ang umpisa at wala siyang pinanggalingan. Siya ang pinagmulan ng lahat at siya rin ang kasalukuyan at siya rin ang patutunguhan ng lahat. At pag nakilala natin siya bilang banal, bilang totoo, bilang matapat, bilang maunawain, maibigin na Diyos, doon po magkakaroon tayo ng pagmamahal sa Kanya. Napakahalaga po nang makilala natin siya upang mahalin natin siya. At kapag nagkaroon po tayo ng lubusang pagmamahal sa Kanya, ang kasunod po niyan ay magagawa natin na siya ay ating paglingkuran. Mahirap naman tayong maglingkod ng walang pag-ibig. Imposibleng mangyari yon na maglilingkod tayo na walang pag-ibig. Ang pag-ibig po, yan po ang nag-uudyok upang tayo ay makapaglingkod. At kapag tayo po ay nakapaglingkod na sa Kanya, ayan po ay gagawin natin tungo sa Kanya pong kalwalhatian. Sa Kanyang kalwalhatian. Bagamat ang kasalanan po ay hiniwalay tayo niyan sa Diyos. Yung pong ating kasalanan na namana natin kay Adan. Yung tinatawag na original sin. Yan po yung kasalanan na nagpahiwalay sa atin sa Diyos. Bagamat yung kasalanan yan ay inihiwalay tayo sa Diyos, yung pong plano ng Diyos sa tao, mula pa ng pasimula, na tayo ay dapat na mapanumbalik sa Kanya, ay yan po ay nagpapatuloy. At yung pong plano niya na tayo ay mapanumbalik sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya at sa pamamagitan ng biyaya na kaligtasan na kaloob niya sa atin, sa pamamagitan ng Kanyang anak, ng ating pong Panginoong Hesukristo. Yan po ay hindi nabago. Yan po ay nagpapatuloy. Yan po'y winika ng Diyos at sa Kanyang pangungusap, na ginawa at pinayag sa atin, mula pa ng pasimula at hanggang ngayon, sa kasalukuyan at hanggang sa magpawalang hanggan, hindi po iyan magbabago. Unang bagay po na ating pong titignan ngayong gabi, meron lamang po tayong dalawang bagay na bibigyan ng diin dito po sa ating paksa. Unang bagay, balikan po natin sa ating talata. Sa talatang 27, sinabi po rito, at magmula kay Moses at sa mga propeta ay ipinaaninaw niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa Kaniya sa lahat ng mga kasulatan. Una po, nakikita natin dito na ang Diyos po ay Kanyang ipinahayag ang Kanyang sarili sa tao. Ipinakilala ang Kanyang sarili sa tao mula pa ng pasimula. Mula pa ng malikha ang sanlibutan, ang Diyos po ay nangusap na. Bagamat siya po ay nangusap sa pamamagitan ng Kanyang mga nilikha o paglilikha, hindi naman po niya nilikha ang sanlibutan na simple lang na basta nilikha niya ang sanlibutan, pagkatapos siya po ay nagtago na, at pagkatapos iniwanan niya na po ang mga tao at sinabing bahala na kayo. Kayo na ang
magplano para sa inyong mga sarili. At nalikha ko na ang sanlibutan, nalikha ko na ang lahat ng inyong pangangailangan, nandiyan na kayo, naihanda ko na ang lahat. Ngayon, binigay ko na sa inyo yan, bahala na kayo sa buhay ninyo. Hindi po ganon. Ang klase po ng pangungusap ng Diyos sa mga tao. Kung hindi po, mula pa ng pasimula, ang Diyos po ay ginawa niya na ang kanyang inisyatiba para mailathala sa tao ang kanya pong sarili. Sapagkat katulad nga ng nasabi ko kanina, napakahalaga po na ating makilala ang Diyos. Ang Diyos po ay hindi nagtatago doon po sa kanyang kaharian sa langit. Ang Diyos po ay hindi nagtatago kung saan man. Mula pa ng pasimula, ang Diyos po ay nangusap na sa tao at kanyang ipinahayag sa tao ang kanyang pagiging Diyos. Ang kanya pong mga kalakaran ay pinahayag niya yan at maging ang kanyang mga layunin sa tao. Mula pa ng pasimula. Yan po ay ipinahayag na ng Diyos. Ulitin ko po, mula ng pasimula, ang Diyos po ay ginawa na ang kanyang inisyatiba upang maipakilala niya ang kanyang sarili, maipakilala niya ang kanyang mga gawa, ang kanyang mga kalooban, at ang kanyang mga layunin sa bawat tao. Doon po sa Garden of Eden, sa Hardin ng Eden, excuse me po, ang Diyos po ay nangusap kay Adan habang siya po ay lumalakad doon po sa Hardin at habang si Adam po ay nakatira doon sa Hardin. Nangusap po siya kay Adam. Nangusap din po siya kay Moses sa pamamagitan po ng apoy sa isang puno ng kahoy. Yun pong sinasabing burning bush. Na mayroong apoy doon sa isang puno ng kahoy, ngunit yung puno ng kahoy ay hindi naman nasusunog. Siya po ay nangusap kay Moses sa ganoong pong pamamaraan. Buksan po ninyo ang inyong mga Biblia sa aklat po ng Exodus sa kabanatang 33 hanggang sa kabanatang 33 at sa talatang 11. Exodus kabanatang 33 talatang 11. Ito na po, 33 talatang 11. Sabi po rito, at nakikipagsalitaan ang Panginoon kay Moses ng mukhaan, gaya ng isang taong nakikipagsalitaan sa kaniyang kaibigan. At siya ay bumabalik uli sa kampamento, datapat ang kaniyang tagapangasiwang si Josue na anak ni Nun na may kabataan pa ay hindi umaalis sa tulda. Ganun po nangungusap ang Diyos. At siya po ay nagpag-usap kay Moses ng mukhaan. Ganon din po, ang Diyos ay nangusap sa mga propeta sa pamamagitan po ng kanyang espiritu. At kanya pong iniutos sa kanila na isulat sa pananalita ang kanya pong kaisipan.
kanyang kaisipan. Tignan po natin sa aklat ng ikalawang Pedro, kabanatang 2, kabanatang 1 po. Ikalawang Pedro, kabanatang 1, at sa mga talatang 20 hanggang sa 21. Ito po ang sinasabi na maalaman mo muna ito sa alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag, sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nangaudyukan ng Espiritu Santo. Ganyan po nangusap ang Diyos sa mga propeta sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. At ang Diyos po ay nangusap sa kanila sa iba't ibang klase po ng paraan. At isang bagay po na dapat nating alalahanin sa lahat po ng ito, ang Diyos po ang natatanging gumawa ng inisyatiba upang siya ay makapangusap sa tao. Ibig pong sabihin, ang tao po ay walang ginawang inisyatiba yan upang kanyang masumpungan at makilala ang Diyos. Wala po. Nakilala natin ang Diyos, na nalaman natin ang katotohanan patungkol sa Diyos, sapagkat ang Diyos ang unang gumawa po ng hakbang. Siya ang unang gumawa ng hakbang. Katulad po ng nasasad sa Biblia, wala taong sino mang nakakita sa Diyos. At dahil nga dyan, sinabi po ng aklat ng Roma, kabanatang 3, sa talatang 12, ay wala pong sino mang humahanap sa Diyos. Walang sino mang humahanap sa Diyos. Ngunit ang Diyos po ang siyang unang gumawa ng hakbang upang kanyang maipahayag at maipakilala ang kanyang sarili sa atin. At yan po ay sa pamamagitan ng pagpapadala niya ng kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Jesucristo. Winika po sa aklat ng Juan na siya nagmula sa sinapupunan ng Diyos ay pamarito sa sanlibutan upang ipahayag sa atin ang patungkol sa Diyos. At sa ngayon po, ang Diyos po ay nangungusap sa bawat isa sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. Na ito pong ating pinag-aaralan ngayon, ang Biblia. Tingnan niyo po ang inyong mga Biblia, sa aklat ng ikalawang Timoteo, kabanatang 3, at sa talatang 16. Ikalawang Timoteo, kabanatang 3, sa talatang 16. Ito po ang sinasabi, ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran. Ikatututo na nasa katuwiran. Gano'n na po ngayon ang kung paano mangusap ang Diyos sa atin. Yan po ay sa pamamagitan ng kanyang salita. Nung panahon ni Adan, siya po ay nangusap kay Adan habang siya ay lumalakad sa loob po ng hardin. Nangusap po siya kay Moses sa pamamagitan ng isang apoy, sa isang puno ng kahoy, yung pong burning bush. Nangusap po siya sa mga propeta
sa pamamagitan ng kanyang Espiritu at sa maraming mga bagay na ginamit ng Diyos upang mailathala sa kanila ang kanya pong sarili. At ngayon po, sa ating panahon, ang Diyos po ay nangungusap sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. Dito po, ating pong tignan, sa ating pong pinag-aralan ngayon pong gabi, na ang Panginoong Hesus po ay kanyang kinikilala si Moses, kinikilala niya ang mga propeta, kinikilala ng Panginoong Hesus ang mga batas na sinulat ng mga propeta at bilang isang kapangyarihan po ng Diyos sa kanya pong pagpapahayag. Kaya nga po, hindi natin kinakailangang dapat kaligtaan ang mga katotohanan na ginamit po ng Diyos o kinuha ng Diyos na kanyang ginawang hakbang upang kanyang maipahayag ang kanyang sarili sa tao. Na mula pa ng pasimula, ang Diyos po ay nangusap na sa tao. At siya ay nangungusap sa tao at ang bawat tao ay kanya pong ginagabay at dinadala at tinuturo sa nag-iisang layunin. No? Sa nag-iisang layunin. Na katulad po ng makikita natin dito sa bahagi ng ating pong bersikulo. Ano po ang layunin? Ng pangungusap ng Diyos? Wala pong iba kung hindi ang atin siyang makilala bilang ating pong Panginoon. Kaya nga ang katanungan po sa atin mga kaibigan at mga kapatid, tayo po ba ay nakapagbigay na ng panahon para atin namang ikonsidera na ang Diyos at sa lahat ng kanyang mga nilikha, siya ay gumawa ng hakbang upang siya ay makapagpahayag, siya ay makapagsalita at maipahayag ang kanyang sarili sa mga tao. Hindi lamang po yung kanyang sarili, kundi yung kanyang tinatawag na karakter. Yung kanyang pagiging Diyos. Yung kanyang mga kalooban. Yung kanyang mga daan at yung pong kanyang mga plano. Nakapagbigay na po ba tayo ng panahon upang maikonsidera natin yan sa ating sarili? Ito pong pangungusap na ito ng Diyos. Alam po natin na sa Biblia, ang Diyos po ay nagpahayag ng kanya pong sarili sa bawat tao. At dahil po sa ang Diyos ay hindi nagbabago, ganon din po ang kanyang salita ay hindi nagbabago. At hindi po mapapalitan ito. Kaya wag po nating subukan na palitan po kung ano ang mga naipahayag na ng Diyos at naisulat dito po sa banal na kasulatan. Ngayon, ang tanong po ay ito. Ito po ang tanong. Naibigay mo na po ba talaga nagkaroon po ba ng value sa'yo? Ang salita ng Panginoon. Nagkaroon po ba talaga ng kahulugan sa'yo? Ang salita ng Panginoon.
Kinakabesa mo ba ang bawat talata mula sa Biblia? Binabasa mo ba ito? Pinagbubulay-bulayan mo po ba ang salita ng Diyos? Ano? At nakikita mo po ba? At ibinibilang o itinatangi mo yung mga kamanghamanghang katotohanan mula sa salita ng Panginoon. At yan po ang una, mga kapatid. Nakita po natin ngayong gabi, ang Diyos po ay mula pa ng panimula. Ikalawang bagay po na makikita natin ngayong gabi, ang Diyos po ay nagpahayag. Ang kapahayagan po ng Diyos, ang kapahayagan ng Diyos ay palaging tumutukoy sa Panginoong Hesukristo. Wala pong ibang tinutukoy ang kapahayagan ng Diyos kung hindi ang ating pong Panginoong Hesukristo. Ulitin po natin basahin ang ating talata. At magmula kay Moses at sa mga propeta ay ipinaaninaw niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa kaniya sa lahat ng mga kasulatan. Sa lahat ng mga kasulatan. Ang kapahayagan po ng Diyos at ang kanyang ipinahayag dito po sa kanyang salita, ang kasulatan, ang Biblia, ay wala pong iba kundi yung kanyang planong pagliligtas sa bawat makasalanan. At ito po ay nag-umpisa sa isang pangako na kanya pong ipinahayag doon po sa aklat ng Henesis, kabanatang 3, sa talatang 15 po. Buksan ninyo ang inyong mga Biblia sa aklat po ng Henesis, sa kabanatang 3 at sa talatang 15 po. Ito ang sinasabi, at papag-alitin ko ikaw at ang babae at ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kaniyang sakong. Ito pong binhi ng babae, yan po'y pinangako ng Diyos. Na kanyang ibibigay na siyang dudurog ng ulo nito pong ahas o ng dyablo. At sa paglipas po ng panahon, ito pong ipinahayag ng Diyos ay naging maliwanag. Nagkakaroon po ng kaliwanagan. Ito po ay pinangako niya sa panahon ni ni Abraham, at sa panahon ni Isaac, sa panahon ni Jacob, sa panahon ni Juda, hanggang sa panahon ni David. At nakikita po natin na sa pagdaan pa ng maraming panahon na ilathala po ng mga propeta, lalo na po si Propeta Isaiah, na ang sugo ng Diyos sa takdang panahon na magliligtas sa bawat makasalanan mula sa kanilang kasalanan ay ipapanganak. At yan po ay naisakatuparan sa aklat po ng Mateo, kabanatang 1, at sa aklat din po ng Lucas. Diyan po na ipahayag na ilathala ang pagkasilang
ng ating tagapagligtas at manunubos, wala pong iba kung hindi ang ating pong Panginoong Hesukristo. Yan po ang maliwanag na mensahe ng Diyos. Nang siya po ay mangusap sa pamagitan ng kanyang salita. Ang Diyos po, siya ang Diyos na nangungusap. Siya rin ang Diyos na nagpapahayag ng kanyang sarili, ng kanyang pagiging sino, ng kanyang mga layunin at ng kanyang mga plano. Mula pa sa umpisa, lahat po ng kanyang ipinahayag, yan po ay naging maliwanag. At siya po ang nagbigay ng kaparaanan at ng kanyang handog na sakripisyo upang tayong mga tao ay maligtas mula po sa kasalanan. At yan ay sa pamagitan ng kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan, mga kapatid, hanggang sa panahon po natin ito, sa kasalukuyang panahon at sa mga darating pang panahon, ang Diyos po ay patuloy na mangungusap. Sa ating panahon, sa mga panahon ito, ang Diyos po ay patuloy na nangungusap. Marahil, ikaw ay wala pa sa tunay na pananampalataya. Marahil, ikaw hanggang sa ngayon ay namumuhay pa sa iyong kasalanan. At patuloy kang namumuhay na malayo sa Diyos. At hindi ka nagbibigay ng panahon upang kilalanin mo ang Diyos sa iyong sarili, sa iyong buhay, bilang iyong manglilikha at bilang iyong manunubos, bilang iyong Panginoon. Datapwat kaibigan, ganyan man ang iyong kalagayan at yan man ang iyong ginagawa, ang Diyos ay hindi tumitigil sa kanyang pangungusap sa iyo. Kung bakit ngayong gabi, ikaw ay muli niyang ginabayan upang mapakinggan mo ang kanyang salita na naipapahayag sa mga oras na ito. Sapagkat ang Diyos ay patuloy na nangungusap sa iyo. At ang kanyang mensahe ay nag-iisa. Yan ay walang iba kung hindi patungkol sa iyong kaligtasan. Sa iyong kaligtasan. Mahal ka ng Diyos. Kaya hindi siya tumitigil sa kanyang pangungusap sa iyo. Sapagkat ayaw ng Diyos na ipataw sa iyo ang kaparusahan na dulot ng iyong kasalanan. Nais ng Diyos na ikaw ay kanyang mailigtas diyan sa kasalanan na yan na nagpahiwalay sa iyo sa Kanya. At nais ng Diyos na ikaw ay mapanumbalik sa Kanya. At yan ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanyang sugong handog na sakripisyo para sa iyo. Pananampalataya sa Kanyang anak, ang Panginoong Hesukristo, na siyang naghirap at namatay sa krus sa bundok ng Kalbaryo. Patuloy at patuloy na nangungusap ang Diyos sa iyo. Ngayong gabi, nakahanda ka ba na pakinggan ang kanyang pangungusap sa iyo? Sana ngayong gabi ay hindi mo na ilayo ang iyong atensyon mula sa Kanya. Bagkus ngayong gabi ay bigyan mo ng panahon ang pakikinig
sa pananalita ng Diyos na kanyang ipinapahayag sa iyo ngayong gabi. Isa lang ang mensahe ng Diyos sa iyo ngayong gabi. Nais kanyang iligtas sa kasalanan. At yung iyong mamatamisin na pakinggan at bigyan ng apresyasyon sa iyong sarili itong pagmamahal na ito sa iyo ng Diyos. Bakit hindi mo ihayag sa Kanya ang iyong mga kasalanan sa pamamagitan ng iyong pagsisisi at ng iyong pananampalataya sa Kanyang anak, ang Panginoong Jesucristo? Kilalanin mo siya bilang iyong tagapagligtas. Tanggapin mo siya sa iyong puso at hilingin mo sa Kanya na iligtas Kanya sa kasalanan. Yan po ang maliwanag na mensahe ng Diyos sa iyo sa gabing ito. At kung yan po ay maliwanag na iyong napagtanto, marahil ang banal na Espiritu ay nangungusap sa iyo ngayong gabi at ikaw ay pinapangunahan at tinuutusan, inuudyokan na iyon ang ibigay ang pagtitiwala ng iyong kaluluwa sa Kanyang mga kamay. Ngayon ang panahon. Ngayon ang panahon ng pagsisisi. Ngayon ang panahon ng pananampalataya. Ngayon ang panahon, ngayong gabing ito ng gabi, ng pagkilala sa Panginoong Jesucristo. Ito ang gabi ng iyong pagtanggap sa Kanya bilang iyong tagapagligtas at Panginoon. Ngayong gabi, ito rin ang gabi ng iyong kaligtasan. Kung yan ang desisyon ng iyong puso, nais kitang pangunahan sa pagtanggap sa Panginoong Jesucristo sa pamagitan ng panalangin. Mananalangin akong una at ang panalangin ito ay sambitin mo na mayroong pananalig sa Kanya sa iyong puso. Ito ang panalangin. Sundan mo ang panalangin ito. Panginoong Diyos, maraming salamat po sapagkat sa gabing ito, ako ay iyong ginabayan ayon sa iyong dakilang pag-ibig sa akin upang ako ay makapakinig ng iyong salita na iyong ipinangungusap sa akin. Sa matagal na panahon na ako'y namuhay sa aking sarili, sa aking kasalanan, at hindi ako nagbibigay ng panahon sa pagkilala sa inyo. Datapwat ang iyong kabutihan at tunay na pagmamahal sa akin ay hindi niyo pinutol. Patuloy po kayong nangungusap sa akin at sa gabing ito ay tinakda mo ang panahon upang aking mabigyan ng panahon na mapakinggan ang iyo pong pangungusap sa akin. Maraming salamat po. Bilang isang makasalanan, ako po ay namamanikluhod sa inyo ngayong gabi. Humihingi ng inyong kapatawaran at paglilinis mula sa mga kasalanan ito. Iligtas niyo po ako sa kasalanan ito upang ako po ay muling mapanumbalik sa inyo. Maraming salamat sa iyong bugtong na anak na iyong ipinadalang handog na sakripisyo para sa akin. Ang Panginoong Jesucristo na siyang naghirap at namatay sa krus sa bundok ng Kalbaryo
para sa aking kaligtasan. Panginoong Jesus, kinikilala po kita ngayong gabi na siyang natatanging tagapagligtas na aking kailangan. Tinatanggap po kita dito sa aking puso bilang aking tagapagligtas at Panginoon. Iligtas niyo po ako sa kasalanan. Maraming salamat po. Itong aking dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Kung ang panalangin niyang kaibigan ay iyong taimtim na ipinanalangin sa Diyos ngayong gabi na mayroong pananampalataya, buong pananampalataya sa iyong puso, manalig ka sa pangako ng Diyos. Ang kaligtasan ay napasayo na. Magpatuloy ka sa pag-aaral ng kanyang salita upang patuloy mong mapakinggan ang kanyang mga pangungusap sa iyo. Nang sa gayon ay patuloy mo siyang makilala bilang iyong Panginoon. Sapagkat sa kanyang pananalita, pangungusap, ang kanyang layunin ay ang maipahayag ang kanyang sarili sa iyo. Nang sa gayon ay makilala mo siya bilang siya. Kapatid, kung ikaw ay isa ng ligtas at tunay na nanampalataya na sa Panginoong Hesukristo bilang iyong tagapagligtas at Panginoon, datapat hanggang sa ngayon ay nananatili ka sa pagiging bata sa iyong pananampalataya at pagkakilala sa Panginoong Hesukristo. Hanggang sa ngayon ay nananatili kang isang inosente sa mga katotohanan patungkol sa salita ng Diyos. Sa kabila na ang Diyos ay patuloy na nangungusap sa iyo. Patuloy at patuloy na kanyang ipinapahayag sa iyo ang kanyang sarili. Ngunit hindi ka pa rin nagbibigay ng talagang pag-unawa at pag-angkin o pagkilala sa kanyang kabutihan at sa kanyang dakilang pag-ibig at katapatan sa iyo. Ngayong gabi, muli mong napakinggan ang pangungusap ng Diyos. At kung iyong pagkakaloob lamang sa Kanya, ang iyong taus-pusong pakikinig at pag-unawa sa kanyang salita, ikaw ay bibigyan ng Diyos ng kalakasan, karunungan, katalinuhan sa pamagitan ng banal na Espiritu upang ikaw ay matapos na dyan sa pagiging bata sa pananampalataya at ikaw ay lumaguna at magkaroon ng tunay na pagkakakilala sa Kanya. Ano ba ang mga dahilan kung bakit hindi mo pa rin maipagkaloob ang iyong sarili sa Panginoon Diyos? Ano ba ang mga humahadlang pa upang hindi mo maunawaan ang bawat pangungusap ng Diyos sa iyo? Ngayong gabi, bakit hindi mo isuko sa Diyos ang mga bagay na yan na siyang humahadlang para sa iyong paglagong Kristiyano at pagkaunawa sa mga pangungusap sa iyo ng Diyos? Isuko mo sa Diyos yan. Ibigay mo sa Kanya. Ihingi mo ng tawad. At iyong iwanan na sa Kanya ang mga bagay na yan upang ikaw ay mapalaya na dyan at magkaroon ka na ng tunay na kalayaan upang ikaw ay lumaguna sa pagkakilala, sa pag-ibig, pananampalataya at pagsunod sa ating Diyos. Nang sa gayon ay iyon namang masumpungan ng tunay na pagpapalat biyaya ng Diyos at maging masaya ka na sa Panginoon sa iyong pamumuhay sa Espiritu sa bawat araw. Ano man ang mga bagay na yan, alam mo yan. Bigkasin mo yan sa Diyos.
ipanalangin mo sa Kanya. Hilingin mo na alisin na niya sa iyo ang mga bagay niyan na nagbibilanggo sa iyo upang hindi ka makapamuhay para sa Kanya. Panginoon Diyos, maraming salamat po patuloy sa inyo sa gabing ito. Salamat sa inyong salita na inyong pinaliwanag sa amin. Mula pa pala ng panimula, kayo ay nangungusap na at nangusap na sa bawat tao at inyong ipinahayag na ang inyong sarili, ang inyong mga hakbang, ang inyong mga kalooban, ang inyong mga plano at maging ang inyong pong mga kaisipan. Bagamat ang tao ay hindi po nagbibigay ng atensyon sa inyong pangungusap, ngunit kayo po ay hindi nagsasawa na patuloy na mangusap sa amin upang kayo ay amin pong makilala. Maraming salamat po sa pangunawa ng katotohanan na kailangan namin na maligtas mula sa kasalanan. Salamat sa pangunawa na iyong pinagkalob sa amin na pagtanggap ng aming pagiging makasalanan at dahil dito kami patuloy na maihiwalay sa inyo kung hindi kami magkakaroon ng pagsisisi at manumbalik sa inyo. Salamat po sapagkat napagtanto namin ang makatotohanan yan at kami ngayon nga ay nagkaroon ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Kami lumapit sa Kanya, tinanggap siya bilang tagapagligtas sa aming Panginoon. At ngayon nga kami ay inyong nalinis mula sa kasalanan at kami pinaging banal nyo na at matuwid sa inyong harapan. Kami na ibilang na iyo pong mga anak sapagkat kami tinanggap nyo na dahil kami ay nalinis na at naligtas sa kasalanan. Subalit hindi po doon nagtatapos ang inyong pong pangungusap sa amin. Ang inyong mga layunin sa amin. Sapagkat layunin niyo, Panginoon, na kayo makilala namin ng higit pa sa aming pong buhay at kayo mahalin namin ng higit pa sa pagmamahal sa aming buhay at panampalatayanan ng higit pa at mamuhay na sumusunod sa iyong kalooban. Ang lahat po ng mga bagay na nagiging sanhi o hadlang nang hindi namin paglago sa pagkakakilala sa inyo at sa inyong anak ang Panginoong Jesucristo. Ang lahat ng mga bagay ito ay nagiging hadlang upang kami ay lumago sa aming pananampalataya sa inyo. Ang lahat ng bagay na nagiging hadlang upang hindi kami makasunod sa inyo pong mga kautusan at hindi may sakatuparan sa aming buhay ang inyong mga kalooban. Dinadalangin namin sa inyo, Panginoon, na alisin niyo po ang mga bagay nito. Tulungan niyo po kami sa tulong na banal na Espiritu na ang aming dating pagkatao ay amin na pong talikuran ito at amin na pong ipagkaloob ang aming mga sarili sa bagong buhay. Wala pong iba kung hindi ang Panginoong Jesucristo. Tulungan niyo po kami na ang Panginoong Jesucristo na ang siyang aming maging buhay at siyang maging sentro ng aming mga kaisipan, ng aming mga layunin, ng aming buhay. Sapagkat siya lamang po ang tanging makakapamuhay sa amin ng buhay na bago at buhay na walang hanggan. Narito ang aming mga sarili. Pinagkakalob po namin sa inyo. Tanggapin niyo po kami at inyo po kaming pamuhayan sa pamagitan ng banal na Espiritu. Upang sa ganon, amin pong magampanan ang bawat kalooban mo at layunin mo sa bawat isa sa amin. Ito pong aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. At yan po muli mga kaibigan at kapatid, pansamantalang magtatapos ang ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos dito po sa ating online Bible study ayon sa Biblia. Hanggang sa susunod na Huwebes po. Muli sa isang linggong ito, patuloy nating po hayaan na ang Diyos sa pamagitan ng Banal na Espiritu ang siyang manguna at makapamuhay sa ating mga sarili. Maraming salamat po. At magandang gabi sa inyong lahat.
while mine grows dim.